somewhere in the middle of a desert land, sa panahon ng far far future, si Beelzebub, ang Prince of the Underworld, ay naglalaro ng Game Boy kasama ang dalawang pets niya, isang bug-like demon at isang ferret, at ang centaur na si Gremlin naman ay nag-chill lang sa likod. Natigil bigla ang paglalaro nila dahil tinawag na sila ng kasama nilang isang maliit na monster na may antena. Dumating na ang hinihintay nila kaya sumakay na ang prince at ang buong tropa sa likod ni Gremlin para habulin yung sasakyan. Mabilis tumakbo si Gremlin at nahabol rin nila agad yung sasakyan. Tumalon ang prince sa hood ng sasakyan bitbit ang alaga niyang bug-like alien na ikinagulat ng mga human drivers. Mukhang hindi ito ang first time nila na ma-raid ng mga demons. Binunot palabas ng isang demon ang cables ng makina galing sa loob ng hood. At dahil dito napatigil nila ang pag-andar ng sasakyan. Nakita ni Gremlin ang hinahanap nilang tubig sa likod ng trunk. Pero hindi basta-basta isusuko ng tao ang tubig nila kaya binunot niya ang baril niya at nilabanan sila. Tinamaan niya si Beelzebub at nasaktan niya ito. Pero, hindi namamatay ang demons sa regular bullets lang. Ang kailangan nilang gamitin ay holy water. Bago pa nila ma-splashan ang prince gamit ang holy water gun, sinugod ng ferret niya ang tao at hinati ang water gun gamit ang sickle. Bilang isang demon na Japanese, wala siyang pakialam sa pagrespeto sa holy water. Umalis na silang lahat matapos makakuha ng ilang lalagyan ng tubig. Sinabihan ng prince ang mga humans na wag nang umiyak dahil konti lang naman ang kinuha nila. Mas sulit sana sa oras at effort nila kapag ang ni-raid na lang nila ay ang mismong water supply ng mismong hari ng humans sa lugar. Kaso ang problema, baka marami silang mapatay na humans in the process at ayaw nilang ubusin ang lahi nila dahil magiging masyadong boring ang buhay nila. Tapos biglang merong nakita ang prince na isang bata na kasing liit rin niya na mukhang nauuhaw at naiinggit sa iniinom niyang tubig. Tinanong siya ng bug-like demon kung ano ang gagawin niya sa bata. Nag-iwan ang prince ng isang box ng mga water bottles mula sa kanilang earlier haul at binigay niya ito sa bata. Kaya walang tigil na tinukso siya ng mga kasama niya sa kanyang ipinakitang kabaitan sa humans, hanggang sa makauwi sila. Kung iisipin mo nga naman, isang napakahalagang resource ang tubig sa isang lugar na puro mainit at tuyong desyerto. Pag-uwi, namigay ang prince sa mga demons ng mga tubig na maiinom. Binanggit ng isang elderly demon sa prince na namatayan sila habang nag-iintay ng tubig. Masyadong nababad sa araw ang isang slime kaya natuyo na ito. Matapos nito, napa-contemplate mag-isa ang prince. Meron siyang hinanakit at galit sa sun dahil pinahihirapan nito masyado ang buhay nila. 50 years na ganito ang kondisyon ng buong Earth. Puro desert na lang ang natitirang landscape at ang may kasalanan nito ay ang lahat ng humans na puro na lang gyera ang inaatupag. At kahit pa naging desert na ang buong mundo, wala pa rin silang tigil sa kakagyera. Winasak ng gyera ang mga kagubatan at pinatuyo ang maraming bodies of water. At halos naubos na rin ang bilyon-bilyong mga katauhan. And to make matters worse, hindi na muli pang nakatikim ng ulan ang mga kalupaan. At dahil sa sobrang tuyo ng kanilang panahon ngayon, nag-announce ang hari ng mga humans na para makatulong siya, ibebenta na lang ng kaharian niya ang isang bote ng tubig sa halagang $900 imbis na $1,000. Monopolized ng hari ang nag-iisang spring sa buong bansa at pinagkakakitaan niya ito ng matindi. Labis na ikinaiinis ito ng prince at nagawa pa niyang itapon ang bote niya sa galit. Matapos ay bigla na lang may dumating na isang bisita na nakasasakyan, isang matandang lalaking human na merong nakasulat na sheriff sa gilid ng sasakyan. Siya si Sheriff Rao at gusto niyang makausap ang prinsipe ng mga demons. Kailangan daw niya ng tulong nila kaya pinuntahan siya ni Beelzebub. Nabilib ang prince sa lakas ng loob niyang puntahan mag-isa ang lugar nilang mga demonyo. Nais sana ni Sheriff Rao na makausap ang hari na si Satan, pero sa prince pinapaubaya ni Satan ang ganitong matters. Humihingi ng tulong si Sheriff Rao na hanapin ang location ng Mystic Spring na alam niyang nandito lang malapit sa kanilang desyerto. Hindi makapaniwala ang prince sa idea na merong isang spring sa desyerto nilang tuyong-tuyo. Pero, dahil kakakita lang ni Rao ng mga water finches kahapon, naniniwala siya na meron talagang spring na malapit lang.
Ito ay dahil ang mga water finches ay isang uri ng mga ibon na kumakain ng maliliit na isda na nanggaling sa isang sariwang sapa. Sa south nang gagaling ang mga ibon kaya ito ang direksyon na tatahakin niya. Nakikiusap siya na samahan siya ng isang demon para tulungan siya dahil masyadong delikado para sa kanya pumunta ng mag-isa. At ang kapalit ng info at pagsama sa kanya ay i-share niya ang tubig na makukuha nila. Pwede pa nga manirahan ang mga demons doon mismo sa spring kung gusto nila. Basta palagi lang merong access ang mga tao sa tubig doon. Walang idea ang corrupt na hari tungkol dito at wala silang balak ipaalam. Pinag-isipan ito mabuti ng prince at ng elderly demon. Ang pros, hindi na kailanman mamamatay sa uhaw silang mga demons. Ang cons, delikado ito kapag nahuli sila ng hari at hindi sila sigurado kung mapagkakatiwalaan ba nila ang isang human. Para mas madaling makumbinsi ang mga demons, niregaluhan niya sila ng isang PlayStation na may kasama pang games tulad ng Dragon Quest 13. Sobrang ikinatuwa ito ng prince kaya tumakbo siya papunta sa kanyang tatay para magpaalam. Pinayagan siya ng tatay niya dahil sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan naman ang tao. Plus, magandang activity ito para sa prince, bukod pa sa mapapakinabangan rin naman nilang mga demons ang spring. Pero binalaan siya ng tatay niya na pagbalik niya ay pwede lang siyang maglaro ng PlayStation ng 1 hour lang kada araw. Masaya si Sheriff Rao nung morning sa prince na pinayagan siya ng hari ng mga demons na sumama sa kanya. Kasama ng mga baon nila at pantulog, pwede pa sila magsama ng isa pang kompanyon. Nung mamimili na si Beelzebub ng pwedeng isama sa mga demons, nagsiyalisan ang lahat, kaya ang elderly demon na si Sheaf ang napili niyang sumama sa kanila. Nagreklamo pa ito dahil hindi naman daw siya malakas na demon, pero sabi ng prince ay matalino naman siya at magaling sa larangan ng pagnakaw. Kaya, hindi na nila pinatagal pa at naghanda na sila sa biyahe. Pero bago sumakay sa sasakyan, sinubukan muli ni Sheaf na tumakas at nagsuggest na mas mabuti raw pag isang flying demon ang sinama ng prince imbis na siya. Sabi ng prince, alam naman niya na walang silbi yung iba, kaya wag na siyang medyo-arte. Kinantsawan naman ng mga demons si Sheaf pero pinagalitan sila ng prince. Dapat handa pa rin sila kapag pinatawag niya sila at wag na wag nilang gagalawin ang PlayStation niya. Since handa na ang lahat, umalis na sila agad. Excited na sa adventure ang prince, pero I can't say the same para sa elderly demon na nagtatampo buong biyahe. Ayon kay Sheriff Rao, aabutin sila ng mga 5 araw bago makapunta sa kanilang destinasyon. Mukhang magiging isang boring na trip pala ito para sa makulit na prince. Para meho mabawasan ang boredom ng prince, nagpaturo siya kay Rao kung paano mag-drive ng isang sasakyan. At tulad ng isang makulit na pasaway na bata, sobrang bilis niyang magpatakbo ng sasakyan. For some reason, interesado rin si Sheaf na masubukan ang pag-drive ng sasakyan nila kaya hiniram muna niya ang manibela. At tulad ng prince, tuwang-tuwa rin siya at sobrang bilis rin magpatakbo. Nagsalita na lang ang dalawang demons sa pag-drive at hinahayaan na lang sila ni Rao na nag-chill na lang sa likod. Kaso may problema, may nakita ang sheriff natin na isang familiar na butas. Agad niyang inalerto ang dalawa dahil nasa delikadong kalagayan na silang lahat ngayon. At eto na nga, merong isang malaking halimaw na bigla na lang lumabas galing sa lupa sa likod nila, isang makapangyarihan na dragon. Wala sa kanilang may kayang kalabanin ito, kaya nagmadali silang mag-drive papalayo. Kaso dahil hindi kayang ma-outpace ng sasakyan ang bilis ng dragon, wala silang choice kundi ay unload ang rear compartment kung saan nakalagay ang kanilang mga baon na supplies. Dahil dito, tumaas ang top speed ng sasakyan at nagawa rin nilang makalayo sa dragon. Naubos nga ang supplies nila, pero ang importante ay buhay pa sila ngayon. Habang nagtatalo ang dalawang demon kung sino sa kanila ang mas magaling na driver, nag-aalala naman si Sheriff Rao sa kanilang survival, dahil ngayon, wala na silang tubig, pagkain, at gas. Naipit ang tatlo sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Nagsuggest si Sheaf na bumalik na lang muna sila at mag-restock, pero ayon kay Sheriff Rao ay kukulangin pa rin sila sa fuel para sa biyahe pabalik kaya hindi nila pwedeng gawin iyon. Kaya nag-decide na lang siya na dalhin sila sa pinakamalapit na village na 1 hour away lang. Kabisado na ni Sheriff Rao ang mga kalsada sa lugar dahil lagi siyang nagta-travel para sa trabaho niya. Pero nung nalaman niya na 2,500 years old na pala ang prince, na-realize niya na isa lang pala siyang bata kumpara sa mga kasama niyang demons.
Kaya tinanong niya sila kung totoo ba ang mga kwento na mas maganda ang kondisyon ng Earth dati bago ito maging desolate wasteland. Pero sabi ng Prince, kahit pa na mas maganda ang Earth dati, mas marami pa ring problema ang mga tao kumpara sa mga demons. Akala kasi ni Sheriff Rao, mas problemado ang mga demons kesa sa kanila, pero ang totoo, hindi nga pumapatay ng tao ang mga demons. In all of human history, lahat ng masasamang nangyayari sa kanila ay sinisisi nila sa mga demons pero silang mga humans naman talaga ang tunay na may kasalanan. Napaisip si Sheriff Rao na baka all this time ay mali ang pagkakakilala nilang mga tao sa mga demons. Pero sinigurado ni Beelzebub na di niya dapat isipin na mababait ang mga demons. Mischievous parents silang mga beings at kamakailan lang ay nag-raid sila ng isang water delivery truck pati matagal na rin siyang hindi nagto-toothbrush. Sa buong buhay ng Prince, wala man siyang napapatay pa na kahit isang human, marami na siyang na-knockout. Pero umamin si Sheriff Rao sa kanila na di tulad nila, marami na siyang napatay na mga humans. Sobrang ikinagulat ito ni Chief at ng Prince. Kahit pa na ilan ni Rao na nagawa niya yon dahil sa gyera, hindi pa rin maitago ng demons ang takot nila. Ang tinutukoy pala na trabaho ni Sheriff Rao kanina ay ang pagiging kabilang sa isang army. Isa pala talaga siyang war veteran. At sa wakas ay malapit na rin silang makarating sa pinakamalapit na town. Kaso merong isang bandit lookout na nakakita sa kanila. At inalarma niya ang kasamahan niya na meron na silang bagong prey na mahuhuli. 10 araw na rin ang nakalipas bago sila nagkaroon ng mabibiktima. Nag-set na sila ng spike trap para ma-flat ang gulong ng sasakyan. Gumana ito at na-flat lahat ng 4 na gulong nila. At eto na, hinarap na sila ng buong grupo ng mga bandits. Ginalit nila ng sobra si Sheriff Rao na hindi man lang nagpakita ng kahit isang ounce of intimidation. Samantalang ang dalawang demons ay natawa lang sa outfits ng mga bandits. Sinugod na ng mga bandits si Sheriff Rao, kaya nilabas na niya ang kanyang pair of batons. Kitang-kita sa galawan ng ating war veteran na isa siyang close-range combat expert on both defense and offense. Mag-isa lang ni Sheriff Rao pinapalagan silang lahat at na-impress rin sa kanya ang dalawang demons. Pero dahil natural na masama ang mga bandits na ito, naisipan na ng leader nila na gumamit ng isang revolver. Nakaisang hampas ang isang bandit sa likod ni Sheriff Rao at bago pa siya mapuruhan ng mga kalaban, nag-decide na ang Prince na pumasok sa laban. Sinabi niya sa mga bandits na wala nang mas sasama pa sa isang demon tulad niya, bago niya hinampas ng malakas ang leader ng mga bandits. Dahil dito, madali niyang na-intimidate ang mga underlings. Hindi nila magawang tamaan siya dahil mabilis siyang mag-counter-attack, at sobrang bilis rin talaga niyang kumilos at umatake. Inubos sila ng Prince at wala rin siyang pinatakas na kahit isang bandit. Nagpasalamat si Sheriff Rao sa tulong at na-impress rin siya sa pinakitang galing ng Prince sa pakikipaglaban. Pero sabi ng Prince ay mahihinang kalaban lang naman ang mga bandits na yon. Pero mas nagtataka ang Prince kung bakit hindi ginamit ni Sheriff Rao ang baril na naka-holster sa belt niya. Ginagamit na lang ng Sheriff ang baril niya bilang panakot dahil sobrang hirap na makahanap ng ammo para dito. Ngayon, wala na silang choice kundi bitbitin ang mga gamit nila at maglakad papunta sa town dahil hindi na kaya pang humandar ng sasakyan. Mabuti na lang ay malapit naman na sila makarating. Bago tumuloy, pinagintay muna ni Sheriff Rao ang dalawa sa labas dahil baka matakot raw ang mga tao pag nakakita ng mga demons. Nag-suggest naman ang Prince na bakit hindi na lang nila padalhin si Chief, or Thief kung tawagin, dahil kayang-kaya naman niya nakawin lahat ng kailangan nila ng libre lalo na't wala naman silang pera. Nag-alangan si Sheriff Rao sa balak nung dalawa niyang kasama dahil isa nga siyang sheriff. Pero, mabilis na kumilos at umaksyon agad si Thief na may suot pang Santa Claus costume. Added layer of protection kasi ito if ever may makahuli sa kanya, pwede pa siyang makapagdahilan para makatakas. Ilang sandali lang ay nakabalik rin siya agad. Mabilis siyang nakakuha ng supplies at tinago muna niya ang mga ito. Pero most importantly, meron siyang nakitang isang perfect na sasakyan para sa kanila, isang tank. Hindi pa makapaniwala ang Prince nung una, hanggang sa dinala na sila doon mismo ni Thief. Nagtataka si Sheriff Rao kung bakit mayroong naka-install na isang makabagong post-war na tank sa town na iyon galing sa King's Army. Nagustuhan ito ng Prince kaya pinanakaw niya agad ito kay Thief, pero sabi ni Thief hindi raw madali ang pinapagawa niya. Nag-decide si Sheriff Rao na siya na ang kikilos.
Wala siyang pakialam kahit pa ang walang kwenta nilang hari ang mayari ng tank na ito. Hiniram ni Sheriff Rao sa kanila ang gamit nilang hairspray kanina. Nagtaka ang dalawa kung saan niya balak gamitin ito, pero sinabihan na lang niya sila na panoorin na lang siyang umaksyon. Kaya, bumaba na siya ng cliff at naghandang gamitin ang hairspray. Binunot niya ang kanyang pocket knife at dahan-daang lumapit sa tank papunta sa ilalim ng bintana kung saan ang bantay ay natutulog lang. Hindi pa rin maintindihan ng dalawang demons kung ano ba talaga ang balak niya. Hanggang sa nakita nilang binutasan ni Sheriff Rao ang lata ng hairspray at hinagis papunta sa loob ng bintana habang sumisigaw ng poison gas. Nagpanik ang mga tao sa loob ng tank at mabilis na tumakbo papalayo. Objective complete. Nagawa ng pasukin ni Sheriff Rao ang kanyang bagong tank. Natuwa naman siya at kaya niyang paandarin ito dahil hindi pera naman nagbago ang navigation controls mula pa sa kinasanayan niyang lumang tanks. Nagtaka naman ang tatlong sundalo kung bakit gumalaw mag-isa ang tank nang wala sila sa loob. Pero huli na nung na-realize nila na ninakaw na ito mula sa kanila. Natuwa ang dalawang demons dahil ang galing ng ginawa ni Rao para manako ang tank. Nung nakita ni Sheriff Rao na sinubukan pa pala siyang habulin nung tatlong engot na mga sundalo, tumigil muna siya sa pag-drive. Umalis siya sa driving seat at umakyat muna sa firing pod ng tank. In-operate niya ito at mukhang hindi rin siya nahirapan sa mga controls nito. Pinagbabaril niya ang lupa kung saan nakatayo ang tatlong sundalo. Binigyan lamang niya sila ng warning shot para takutin sila at tumakbo na papalayo. Ang kinagalingan dito ni Sheriff Rao ay wala pa ring idea ang mga sundalo na siya ang nasa loob ng tank. Pinapasok na niya ang dalawa at sinakay na nila sa tank ang mga bagahe nila. Masaya sila dahil marami ring tubig at pagkain na kasama ang tank na nakuha nila. Natuwa rin si Sheriff Rao dahil kahit na hindi ganun kalakas ang mga baril ng tank, ay may 4 na anti-grav stones naman ito. Ibig sabihin, magaling ito mag-gravity control maneuvers. Umalis na rin sila agad dahil malamang ay maya-maya lang ay pahahabulin na sila ng King's Army. Sanay na sanay nang mag-operate ng mga tank si Sheriff Rao dahil marami na siyang experience mula pa sa dating gyera. Mukha lang madali ang ginagawa niya pero mahirap talaga magpatakbo ng tank. Natural lang na sobrang init sa loob ng isang tank, pero mas lalo pa ngayon dahil nasa desyerto sila. Kaya, binuksan muna nila lahat ng vents. Isang dried-up river ang road na pinagdadrivean nila ngayon at nababother pa rin ang sheriff kung ano ang tunay na pakay ng hari sa lugar na ito. Na-excite si Beelzebub nung pinasubok sa kanya ni Sheriff Rao na magmaneho ng tank. At mukhang easy enough naman ito para sa prince kaya siya muna ang pinag-drive niya diretso papuntang south. Agad namang nainggit si Thief na gusto rin masubukan mag-drive. Hindi pa nagtatagal ay may nakaharap na silang kalaban na mabilis silang nahabol, isang plane. Hindi makapaniwala si Sheriff Rao na mayroon pa siyang nakikitang eroplano ngayon dahil ang alam niya ay pinagbabawalan na ng hari ang paggawa ng mga ito. Nung makalapit ito sa kanila, kitang-kita nila na may logo ito ng King's Army mismo. Ibig sabihin nito, illegal nga ang kahit sinong tao na gumawa ng eroplano, maliban lang sa military forces ng mismong hari. Malaking problema ito para sa kanila dahil hindi na sila pwedeng makapagtago pa ngayon na nakita na sila ng kalaban. Pero eto ang sunod na nangyari, nag-siren lang saglit ang eroplano at tumigil sa harap nila. Napaisip sila kung ano ba talaga ang balak nito, at baka naman hindi pa nila alam na ninakaw lang nila ang tank. Sinabihan ni Sheriff Rao ang dalawang demons na hindi dapat sila magpakita. Kaya nag-decide si Sheriff Rao na lumabas muna sa tuktok na vent ng tank para mag-respond sa airplane at sumalo daw sa military. Nakita na rin sa wakas ng commander na nasa loob ng airplane ang tao sa loob ng tank. Pero sa tuwing niroradyo nila ang tank unit 104, nagkukunwari lang si Sheriff Rao na sira ang kanilang communication device. Kaya iniwan muna sila ng eroplano para balikan na lang mamaya ng isa sa mga tauhan ng commander. Isang malaking relief ito para sa ating sheriff. Nakalusot muna sila for now. Binigyan niya ng bagong nickname ang ating Prince of Demons na Bells, at pinagmadali niya siyang mag-drive papalayo. Ngayon, imbis na padiretso ng south, kailangan nilang mag-left turn papuntang east at umiwas sa buhangin para hindi mag-iwan ng tracks ang kanilang tank. Ngayon, kung kailan nakalayo na ang airplane, tsaka pa lang sila nakatanggap ng report mula sa headquarters tungkol sa stolen tank. Sobrang nagalit ang commander nila na si General Array nang malaman na ang kausap nilang tank kanina lang ay isa palang stolen military property.
Kaya inutusan niya ang military staff niya na magmadaling balikan ang tank 104. Luckily, while on the move, may nakitang mabatong kuweba sina Beelzebub kaya nagtago muna sila sa ilalim nun. Ayon kay Sheriff Rao, as long as magstay lang sila dito hanggang gabi, magiging safe sila. Yun ang akala niya, kaya laking gulat na lang nila nung narinig uli nila ang eroplano papunta sa kanila. Na-realize ni Sheriff Rao na meron palang transmitter ang tank nila na nata-track ng military. Pero huli na ang lahat, dahil na-spot na sila ng eroplano, at agad silang pinagbabaril nito. Matibay ang pagkakagawa sa bakal na tank at kaya nitong ma-withstand ang shower ng bullets kaso maingay nga lang ang tunog ng mga bullet impact sa loob. Pinag-drive uli ni Sheriff Rao si Beelzebub papalayo sa mabatong shed, habang siya naman ay umakyat ng firing pod para mag-counterfire. Pinagtakip niya ng tenga ang mga kasama niya habang tina-target niya ang kalaban dahil isang malakas na double shot ang balak niyang ipadala sa kanila. Sapul ang eroplano, at biglang may sumangga na steam palabas sa mga natamo nitong malalaking butas. Nagulat si Sheriff Rao nang malaman niya na tubig pala ang laman ng lower tank ng eroplano. At nagulat naman sina General Array dahil marunong mag-operate ng cannon ang magnanakaw ng tank. Ang response dito ni General Array ay bitawan na lang ang water tank at pamwesto directly above ng tank 104 para hulugan sila ng bomba at para rin hindi sila ma-target uli ng cannon. Alam ni Sheriff Rao ang balak nila nung lumipad sila sa taas nila. Kaya sinabihan niya ang prince na galingan ang pag-dodge sa mga mahuhulog na mga bomba. Sinabihan ni General Array ang mga tao niya na basahin mabuti ang galawan ng tank para masiguradong tatamaan sila ng isa sa mga susunod na bomba. Meanwhile sa loob ng tank, alam ni Sheriff Rao na di sila magsusurvive sa pag-dodge lang forever. Kaya, sinabihan niya si Thief na i-on at IMAX ang anti-grav stones ng tank para maging magaan ito. At baka sakaling pwede matilt ang tank just enough para maka-angle sila ng isang clear shot sa eroplano. Kaso, kahit nakamax na ang lahat ng anti-gravity units nila, 1,562 kilos pa rin ang natitirang bigat ng buong tank. Pero sabi ni Beelzebub, kakayanin na raw nila ang bigat na yun. Kaya lumabas na agad sila ni Thief para buhatin ang harapan ng tank bago pa sila mabagsakan ng susunod na bomba. At akalain mo nga naman, sobrang lakas pala ng physical strength ng mga demons na ito. Namangha ng sobra si Rao sa lakas ng dalawa, pero more importantly, nabigyan nila siya ng isang clear shot towards the sky. Boom! Panis! Sapul na naman ang eroplano. Kaya wala nang choice sina General Array kundi mag-retreat sa malayo at mag-emergency landing muna. Isang panandaliang celebration lang ito para sa ating mga bida, but a win is still a win. Tinuloy na nila ang kanilang journey at si Thief naman ang nakatoka na magmaneho. Naiintindihan na ngayon ni Sheriff Rao na kaya pala mayroong tank sa town na pinanggalingan nila ay dahil may binabantayan ng army doon na water tank airplane. Ibig sabihin nun, isang strategic point ang south para sa hari at dito ang source nila ng tubig. Napaisip ang prince na baka naman naunahan na sila ng hari sa mismong goal nila na mahanap ang lake na pinanggalingan ng mga water finches. Pero sayang ang efforts nila kapag sumuko pa sila, kaya dapat pera nilang ipagpatuloy ang kanilang search. Matapos, bigla na lang narinig ng matatalas na tenga ni Beelzebub na may nagsasalita sa isang radyo na nakatago sa nakasabit na uniform. Pinakinggan ng sheriff ang pinag-uusapan ng army at may narinig siyang importanteng impormasyon kaya pinapatay muna niya kay Thief ang makina ng tank para marinig nila mabuti ang usapan. Narinig nila na mayroong pinapagalitan si Commander Zeu of the King's Army, dahil sa 600 million yen worth of damages galing sa nanakaw na tank at nasirang eroplano. Kilala ni Sheriff Rao ang sobrang matandang commander na si Zeu na ngayon ay nakakonfine na sa isang floating robotic lift. Ina-assume niya na papunta ang stolen tank sa water source ng King's Army kaya pinaponte niya ang 4 na natitira nilang mga tank doon para magbantay kasama ang order na kill on site. Sumangayon sa order si General Array at nagpa-pick up na siya sa aircraft number 2. Excited na sa paparating na aksyon nitong si General Array dahil sigurado siyang may palag ang makakalaban nila ngayon. Good news at bad news ito para sa ating mga bida. Good news, tama ang hinala nila tungkol sa mga water finches na galing south. Bad news, kinupkup na ng hari ang lahat ng tubig dito. Medyo troubled din si Sheriff Rao dahil sobra-sobra makabantay dito ang army ng hari, na halos parang meron silang sikretong malupet. Nagsalita na ang prince dahil excited na siya sa pag-escalate ng danger ng misyon nila.
Kaso nga lang, Sheriff Rao and Thief does not share with the prince's enjoyment, lalong-lalo na't sigurado ang sheriff na gagawin na silang public enemy number 1 ni Zeo sa news channel ngayon. Kitang-kita ang takot at panik ng hari nung finil-in na siya ni General Zeo tungkol sa rogue stolen tank na may planong sugurin ang kanilang reservoir. Pero sinigurado niya ang hari na magagawa ni General Array na patayin sila bago pa sila makalapit dito. Plus, malakas ang backup plan nila na gamitin mismo ang publiko para tapusin sila. Ang problema na lang nila sa ngayon ay wala silang kahit anong idea tungkol sa identity ng mga magnanakaw. Tumigil muna sa isang tabi ang tatlo para kumain at mag-recuperate. Narinig nila mula sa TV sa loob ng tank na nagsimula na ang news program at handa na silang marinig ang bad news tungkol sa kanila. Ayon sa balita, ninakaw ng isang unknown group of saboteurs ang isang military tank para magnakaw ng maraming tubig at gumawa ng gulo sa ilang mga villages. Nagalit ang prince nung marinig niya na humingi pa ng tulong ang army sa publiko para matugis sila, habang claim na para ito sa sarili nilang kapakanan. And to make matters worse, meron na ngayong bounty sa mga ulo nila, dead or alive, at ang reward ay 3 million yen. Hindi inaasahan ni Sheriff Rao na ginawa pa talaga silang public enemy number 1. At wala silang choice kundi mahanap talaga ang Spring para hindi sila ma-brand as villains. Sinuggest ni Thief na i-call off na lang nila ang misyon at magsiuwian na bago pa sila ma-identify ng army at ng public. Pero sigurado ang sheriff na ikamamatay lang nila ang decision na mag-back out. They are way in too deep. Buti na lang mabilis mag-drive si Beelzebub. Kaya ang dapat na 5 days round trip nila ay na-shorten na. As long as mananatiling mabilis magpaandar ng tank ang prince, makakayanan nilang marating ang south kinabukasan. Kaso, malaking problema ang village na dating tinirhan ni Sheriff Rao na madadaanan nila on the way. Kaya napaisip siya na baka mas safe para sa kanila na iwanan na lang malapit doon ang tank at sunod ay bahala na si Batman. Naisip naman ni Thief na kung iyon ang plano nilang gawin, baka pwede siyang makanakaw na lang ng normal na sasakyan na pwede nilang ipalit. Pero bago ang lahat, naghanda muna silang itulog ang gabi dahil napagod na rin sila sa dami ng ginawa ngayong araw. Nalaman ni Thief at ng Prince kay Sheriff Rao na 30 years na ang nakakalipas mula nung naninirahan pa siya sa South. Ayon kay Thief, saktong 30 years na rin ang nakakalipas bago winasak ng King's Army ang village ng mga Pichi people na dating sa South rin naninirahan. At sa tingin niya ay isang napakabobong move yun ng kaharian. Napatanong si Sheriff Rao in disagreement. Bakit naging mali ang desisyon ng kaharian na pigilan ang mga Pichi na balak wasakin ang buong Sandland? Merong binubuong isang napakalakas at napakadelikadong weapon of mass destruction ang Pichi people nung panahon na yon. Ayon kay Thief, mali ang pagkakaalam ni Rao sa katotohanan dahil ang tunay na binubuo ng mga Pichi people ay isang makina na kayang gumawa ng tubig. Na-stun ang sheriff sa narinig niya at hindi siya makapaniwalang totoo ang sinasabi sa kanya ni Thief. Sinira ng hari ang buong village ng Pichi people kung saan sila nagtatayo ng paggawaan ng unlimited na tubig para sa lahat. Nagkunwari ang hari na babayaran niya sila ng maraming aquanium para sa makina nila. Pero imbis na bayaran sila ay nagpadala ang hari ng maraming tank para wasakin silang lahat. At ang mismong aquanium na dapat pangbayad ang ginamit nila para pasabugin ang buong village. Dahil sa sobrang shock sa nalaman niyang katotohanan, napaamin siya sa dalawa na siya ang dating commanding general na nag-lead sa attack ng mga tank ng King's Army nung araw na yon. Isa lamang aksidente ang malaking explosion na nangyari noon, at namatay rin dito ang lahat ng tao niya, at nadamay pa nga dito ang sarili niyang village na malapit lang sa pangyayari. Hindi alam ng King's Army na nakasurvive si Sheriff Rao sa pangyayari na yun kaya nagtago na lang siya. Ang hindi nila mapagtanto ay bakit pa pinadala ng hari ang dating si General Rao kasama ang mga tao niya at mga tank kung balak naman pala talaga nilang pasabugin ang buong lugar. Pero sa tingin ni Sheriff Rao ay sinadya yun ni Commander Zeo dahil matagal na silang hindi magkasundo sa methods nila. Hindi mo rin masisi masyado ang dalawang happy-go-lucky demons na hindi masyadong makarelate sa seriousness ng nararamdaman ni Sheriff Rao. Maya-maya lang ay nakatulog na silang tatlo. Pero sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan si Sheriff Rao at napansin na wala na ang prince sa kanyang higaan. At nakita niya itong nakatayo sa tuktok ng isang cliffside. Nararamdaman ng prince na marami silang paparating na mga mababangis na laban kaya para makapaghanda, nag-absorb na siya ng power mula sa night moon. Pagsikat ng araw, nagising ang dalawang demons sa ingay na nanggagaling sa loob ng kanilang tank.
Yun naman pala, maagang pinaandar ni Sheriff Rao ang engine para makaalis na sila agad habang malamig pa ang madaling araw. Iwas overheat din ito para sa makina ng tank. Kung inaantok pa silang dalawa, pwede naman silang matulog pa sa biyahe. Paglapit ni Beelzebub sa driver's seat, nakita niya ang Lucky Charm ni Sheriff Rao. Dinaikit ng sheriff sa tabi niya ang isang magazine cutout na pinapakita ang katawan ni Sexy Terrier na dati ay isang sikat na movie star. Tinukso naman ni Thief ang sheriff dahil dito at tinawag pa siyang isang DOM, na iintindihan ng prince na wala nang balak si Sheriff Rao na iwanan pa ang kanilang tank. Ngayong gumagamit na siya ng Lucky Charm, ibig sabihin noon ay may binabalak siyang malaki at delikado. At ito ay dahil sa 30-year-old information galing kay Thief na kagabi lang nalaman ni Sheriff Rao na ngayon ay gusto ng revenge sa King's Army. Sabi ni Sheriff Rao, ang number 1 priority pair niya ay mahanap ang Lake, pero hindi siya mag-hesitate na pasabugin ang sinuman sa King's Army na haarang sa kanya. Gusto sana niya na i-drop off na lang ang dalawa sa nearest village dahil bilang isang sheriff, siya lang ang may responsibilidad na mahanap ang Lake. Pero, pinaalala sa kanya ng prince na meron silang deal na magkasama dapat silang mahanap ang Lake. Besides, kaya nga nag-absorb ng power of the night kagabi ang prince dahil handa siyang makipaglaban. Ayaw pa sana sumama ni Thief nung una pero dahil takot rin naman siyang bumalik ng mag-isa, naghanda na silang lahat sa paparating na challenge. Mabilis na pinatakbo ni Rao ang tank para makakover sila agad ng as much ground as early as possible. Pero dahil sa ingay ng tank, may nakarinig sa kanilang isang suspicious lukang na trio na mukhang merong balak na i-target sila. Sila ay sina Pike, Papa, at Shark. It turns out na meron palang power ang mga mata ni Pike makakita ng sobrang layo in perfect detail. At nagawa pa niyang ma-drawing in detail ang nakita niyang isang sheriff. Dahil sa bagong info na ito, pinabenta agad ni Papa kay Shark ang picture sa media, dahil mukhang high profile ang target nila at magagatasan pa nila ng mas maraming reward money ang gobyerno. Sobrang tulan tumakbo ni Shark kaya mabilis siyang nakarating at nakabalik rin agad. Dala na niya ang 200,000 yen na reward para sa picture at chinek na nila agad ang news sa TV. Nire-report agad ng media sa public news na meron ng sketch ang mukha ng isa sa mga perpetrators at sobrang ikinagulat ito ng tatlo. Na-identify na sa publiko ang 61-year-old na si Rao kaya sobrang naguguluhan na ang ating sheriff. Hindi niya maintindihan kung paano siya nakilala ng mga kalaban nang wala namang kahit sinong nakalapit sa kanya para makita ang mukha niya, at wala ring kahit anong camera na nakahuli sa kanya. Pero bukod pa dito, in-announce pa sa publiko ang isang vital information tungkol sa nakaraan niya. Ang tunay niyang identity ay ang legendary prodigy na si General Shiba na isang national hero sa kanilang mga history books. Nagulat ang lahat dito. Ngayon lang na-confirm officially na na-survive pala niya ang massive explosion na nangyari noong Sand Age Year 19, sa lugar ng Pichi people kung saan nadamay din ang dati niyang home village na ikinamatay ng kanyang asawa na si Sexy Terrier. Nagulat ng sobra si Thief sa nalaman niya at pinagsisihan niya na tinawag niya si Rao na isang DOM, hindi makapaniwala si Commander Zeyo na buhay pa si Shiba at pinagpawisan pa sila ng hari sa sobrang takot. Kaya agad niyang pinatawag si General Array para malaman nila kung ano ba ang tunay na pakay ni Shiba. Hindi mapakali ang hari kaya kinukulit niya si Commander Zeyo dahil akala nila ay napapatay na nila si General Shiba dati pa. Meanwhile, nanambalik ang rage ni Papa nung muling marinig ang pangalan ni General Shiba, dahil naniniwala siya na si Shiba ang tumugis sa kanilang rebellion. Sinabi naman ni Pike kay Papa na meron siyang nakikitang 4 more tanks na papunta rin sa kanila, bukod pa sa tank ng sheriff kanina. Nilalaman ng isa sa mga tank na ito si General Array na nagpapakita ng kaba dahil ngayon ay isa palang legend ang kailangan niyang harapin. Nagtataka naman si Papa kung paano sila nahanap ng mga tank ng King's Army. At nagalit siya nung makita niyang may suot-suot palang tracking device si Shark na bigay sa kanya ng media. Nakadisguise kasi ito bilang isang souvenir necklace. Kaya ngayon, ginaisang na ni Papa si Guppy ang human tank ng kanilang grupo na ang pangalan ay Swimmers. Nagawang tawagan at mag-make contact ni Sheriff Rao sa mismong linya ng news office. Nagpakilala siya bilang si former General Shiba, at humingi siya ng request na i-broadcast nila sa publiko ang kanilang call dahil meron siyang nais na sabihin sa mga tao. Pumayag naman ng media at binigay nila sa sheriff ang linya ng Live TV.
Pinatigil muna ni General Array ang mga tank para marinig nilang mabuti ang sasabihin ni General Shiba. Umamin si Sheriff Rao na nagnakaw nga siya ng isang tank, pero hindi daw totoo ang sinabi sa balita kahapon na meron silang inatake na village. Pinagsamantalahan na rin ni Sheriff Rao ang pagkakataon na ito na sabihin sa lahat ang tunay niyang intensyon na ang mahanap ang Phantom Lake para magkaroon na ng sapat na tubig ang sambayanan. Nagtaka naman ang hari at si General Zeo na walang idea kung anong lake kaya ang tinutukoy niya. Nangako si Sheriff Rao sa mga tao na i-report niya sa kanilang lahat ang anumang makita niya na source of water at pagkatapos ng quest na ito ay ibabalik niya rin sa army ang tank na hiniram lang muna niya. Pero ang kapalit nito ay huwag nila sanang abalahin siya sa kanyang misyon. Matapos nito, nagbigay siya ng isang enraged na warning kay General Zeo at sinabing alam na niya ang katotohanan sa likod ng nangyaring explosion 30 years ago. Hinding-hindi niya mapapatawad si Zeo, na ngayon ay takot na sa kanya. Balak pa sana ng news office na magtanong kay Sheriff Rao tungkol sa mga sinabi niya pero pinutol na ng sheriff ang kanilang call. Binalaan ni Zeo ang news media na hindi nila dapat pinagsalita in public ang isang criminal, kaya lagot talaga sila sa kanya. Nag-aalala ang hari dahil dalawang top secret informations ang pwedeng mai-leak ni Shiba sa public, ang secret water source nila, at ang pag-orchestrate nila ng giant explosion sa Peachy Village. Binigyan ni Zeo si General Array ng order to kill on sight dahil ganun na lang siya kitikot at kagalit kay former General Shiba. Pero bago pa ibaba ni Zeo ang tawag, napatanong muna sa kanya si Array kung ano ang ibig sabihin ni Shiba sa tinutukoy niyang katotohanan sa likod ng explosion. Dito rin kasi sa explosion na ito namatay ang mismong tatay niya. Dinasmiss agad ni Zeo ang tanong ni Array at sinabing ginugulo lang ni Shiba ang isip nila. Sinabi naman ni Papa kina Shark at Pike na hindi dapat sila maniwala sa kahit sino na nagsasabing merong gustong gawin na mabuting bagay para sa lahat ng tao. Although, galit rin pala si Papa kay Zeo. Inutusan na ni Papa si Guppy na magpaputok ng cannon sa gitna ng tank ni Shiba at ng mga tank ni Array para silang dalawang panig na muna ang maglaban. At maya-maya ay sila, ang The Swimmers, naman ang tatapos sa kanilang lahat. Gumana ang plano ng The Swimmers at dahil dito, naghanda na ang dalawang panig na kalabanin ng isa't isa. Nakita ni Beelzebub na merong 4 na tank ang mga kalaban nila. Mas matalas pa ang mga mata niya kesa sa paggamit ng scopes. Ibig sabihin nito, pinadala ng King's Army ang lahat ng available tanks nila para lang sa kanila. Nag-strategize si General Array na sugurin ng 2 tank head-on ang tank ni Sheriff Rao, habang ang other 2 tanks ay magfa-flank sa likuran. Alam nilang sila lang ang may radar kaya isang malaking advantage ito. Pero, dahil lumabas ng top vent ng tank si Beelzebub, nagkakitaan silang dalawa ni Pike na parehas matalas ang mga mata. Hindi maintindihan ng The Swimmers kung bakit magkasama sina Shiba at ang Prince of Demons. Natakot ang mga kasama ni Papa dahil may past experience na silang kalabanin ang Prince na nagawang durugin sila ng mag-isa. Pero sinabi ni Papa sa mga kasama niya na hindi dapat silang matakot dahil sila ang greatest criminals ng buong Sandland. Kaya ironically, naging prudent muna sila at nagtago mabuti para panuurin ang laban. Pinatigil muna ni Sheriff Rao kay Thief ang tank sa gitna ng desert dahil meron siyang nakikitang 2 tank sa kanilang kanan. Pumasok muna sa loob ang Prince para tanungin si Sheriff Rao kung bakit sila biglang tumigil sa gitna kung saan madali silang makikita ng kalaban. Pero sabi ni Rao, hindi sila madaling makikita at mata-target ng mga tank dahil against the light sila sa kanilang field of vision. Pinagalitan ni General Array ang 2 tank niya at sinabihang lumipat sa ibang posisyon pero huli na ang lahat dahil nahuli na sila ni Sheriff Rao. Tinamaan niya ang critical parts ng mga tank at nakatamo ang mga ito ng significant damages. Hindi na makagalaw ang 2 tank at hindi makapaniwala si General Array na ganun lang sila kabilis at kadali na tinalo ni General Shiba. Na-figure out nila na merong ginagamit na radar ang mga tank ng King's Army na nakatago pa sa likod ng mga malalaking bato sa kaliwa nila. Kaya kailangan nila silang i-draw out papunta sa isang open area. Naisipan ni Beelzebub na tumungtong sa cliff ng mataas na bato sa harap ng tank para makita niya mabuti ang exact location ng 2 pang tank. Kaya ginamit niya ang tank nila bilang isang platform para makatalo ng mataas papunta sa tuktok ng matangkad na bato. Muli na namang nabilib si Sheriff Rao sa taglay na lakas nitong Prince of Demons na ito. At ngayong mataas na ang kinaruroon ng altitude ni Beelzebub, madali na niyang nakikita ang 2 kalabang tank.
Nakita niyang nakatutok na ang mga cannons ng mga tank ni General Array kina Sheriff Rao kaya sinabi niya agad ito sa kanya. At agad silang nagtago ni na Thief sa likod ng malaking bato. Perfect timing. Maliit lang sila ng onti sa pag-ilag ay malamang nawasak na sila ng heavy cannons. Nag-drive na uli si Thief ng tank pero this time pinapunto naman siya ni Sheriff Rao sa bandang kanan kung nasan ang Prince. Nagulat rin siya nang malaman na narinig pala talaga niya ang Prince na kinausap siya kanina habang sobrang layo sa isa't isa. Hindi siya nababaliw, kaya talaga ni Beelzebub makipag-usap telepathically pero sa demons lang usually. First time niya ay try iyon sa isang human. Inamin rin ng Prince kay Sheriff Rao na bukod pa doon ay kaya rin niyang mag-read ng minds. Although, hindi pa niya mastered ang skill na yun kaya surface level pa lang ng memories ang nakikita niya, at hindi rin niya nagawang basahin na siya nga si General Shiba. Na-encounter na naman nila ang dalawang tanks na na-immobilize nila kanina at inikutan nila ang mga ito. Lumabas naman ng tank ang mga sundalo ng King's Army na kinakabahang harapin si General Shiba. Pero paglabas ni Shiba, binigyan niya ang mga sundalo ng isang salute na ikinagulat nila. Sumaludo pa pabalik sa kanya ang ilan sa kanila nung tinanong ni General Shiba kung wala bang na-injure sa kanila. Agad na dumiretso sina Sheriff Rao at nagtaka ang mga sundalo sa sarili nila kung bakit sila sumaludo pabalik at hindi nila nagawang ipaputok sa kanya ang mga baril nila. Kinumpirma ni Beelzebub sa mga kasama niya na nakikita sila ng radar ng mga kalabang tanks at iniintay nila silang makalabas sa location kung saan meron silang clear shot sa kanila. Dahil sa information na ito, pinahinto ng mabilis ni Sheriff Rao kay Thief ang tank sa tamang timing bago sila paputukan ng mga kalaban. Gumana ito at nagawa nilang ilagan ang mga heavy cannons. Hindi maintindihan ni General Array kung paano na-predict ni Shiba ang mga galawan niya. Humarurot na sina Sheriff Rao at Thief bago pa makapag-reload ang mga kalaban. Tapos ay biglang pinag-reverse naman ni Sheriff Rao si Thief ng full speed pabalik para sa isang malupit na counter-attack maneuver. Tumigil muna sila dahil nag-retreat na muna for a while ang mga kalaban. Thankful naman si General Array dahil walang ni isa sa mga tauhan niya ang nakatamo ng kahit anong injury. Bilib na bilib siya kay General Shiba dahil nabasa niyang mabuti ang tactics nila at na-outplay niya silang lahat ng walang sinasaktan na tao. Totoo nga ang sinabi sa kanya ng tatay niya dati na ibang level na klase na General si Shiba. Habang iniisip pa lang ni Sheriff Rao kung paano nila tatalunin ang natitirang pinakamalakas na tank ng kalaban, nagulat sila nung lumabas na mismo ng tank si General Array. Tinanong niya si Sheriff Rao nang masinsinan kung totoo bang naghahanap lang siya ng water source para sa lahat ng tao. Lumabas rin ng tank si Sheriff Rao para makausap niya rin siya ng masinsinan. Naghahanap siya ng ibang water source dahil masyadong mahal ang presyo ng tubig na binibenta ng hari sa mga tao. Hindi ito ma-afford ng karamihan at halos mamatay na ang mga tao sa village niya sa uhaw. Tinanong niya si Array kung meron ba siyang alam tungkol sa Phantom Lake at kung anong sikreto ba ang tinatago ng King's Army tungkol dito. Nag-sorry siya dahil bilang isang general, hindi niya pwedeng i-disclose kay Shiba ang information na alam niya. Pero meron pa siyang isa pang tanong kay Shiba, ano ang ibig sabihin niya sa binanggit niyang katotohanan sa likod ng massive explosion na nangyari sa Peachy Village. Sa mga nakikita ng The Swimmers, inakala nila na sumuko na ang army ni General Array kay Shiba. Nagpakilala si Array kay Shiba bilang ang anak ni Officer Apo na nagtrabaho under his command at gusto niyang malaman kung paano namatay ang tatay niya. Naaalala pa ni Shiba si Apo at naaalala rin niya na pinakita pa niya sa kanya dati ang baby picture ng anak niya na si Array. Para may kwento ng mas mabuti sa kanya ang nangyari, tinawag niya si Thief para siya ang magkwento kay Array ng details. Pero nagulat ang mga humans nung makitang sa isang demon pala nang galing ang info at hindi sila makapaniwalang may tiwala si General Shiba sa mga uri nila. Habang nagkakagulo sila, binabaan na sila ni Beelzebub mula sa taas. Galit na galit siya dahil sa prejudice na ipinapakita ng mga humans sa kanilang mga demons. Sinuportahan ni Shiba ang dalawang demons at sinabing mas may tiwala pa siya sa kanilang dalawa kesa sa kahit sino pang human. Hindi pumapatay ang mga demons ng kahit isang tao sa tuwing nagnanakaw sila ng tubig galing sa mga supplies ng corrupt na hari ng mga humans. At kahit pa na malakas ang offensive force ng mga demons at kaya nilang sakupin ang buong kaharian, hindi pera nila gustong gawin iyon. Nasa maling lugar ang prejudice ng mga humans against sa demons. Pero bago pa marinig ni Array kay Shiba ang nais niyang malaman tungkol sa Peachy people,
pinaputukan na sila ng The Swimmers, gamit ang malakas na cannon ni Guppy. Agad na umaksyon si Beelzebub nung mapansin niyang may paparating sa kanilang isang malaking projectile. Pumulot siya ng isang malaking bato at hinagis ito ng malakas pataas. Tinamaan nito ang malaking projectile na papunta dapat sa kanila at nagawa nitong pasabugin yun sa ere. Nagawa niyang maligtas silang lahat habang si Papa naman ay nauna nang tumakbo papalayo sa takot. Nagtataka silang lahat kung saan nanggaling yung malakas na atake na yun dahil wala naman ang iba pang tank sa paligid na pwedeng panggalingan noon. Ginamit ni Beelzebub ang matatalas niyang mga mata at nakita niya ang The Swimmers na tumatakbo na papalayo. Habang naiirita ang lahat dahil sa pag-double cross ng mga criminals sa kanila, inamin naman ni General Array na ginamit nila ang tracking device na binigay ng news office sa The Swimmers para sundan ang location ng tank 104. Hinabol ng Prince ng mabilis ang mga duwag. Mahirap man aminin para kay General Array, inacknowledge niya na niligtas ng Prince of Demons ang buhay nilang lahat ng moment na yon. Dahil dito, si General Array na mismo ang nagpakumbaba sa kanila at nagmakaawa para ikwento na ni Thief sa kanya ang nangyari sa Peachy Village 30 years ago. Sinimula ni Thief ang kwento sa pag-reveal kay General Array na hindi isang weapon ang binibuild ng mga Peachy people kundi isang water-making machine. Meanwhile, malapit nang maabute ni Beelzebub ang mga hinahabol niya. Mangiyak-ngiyak na sa takot ang The Swimmers, dahil alam nilang wala silang palag sa lakas ng Prince of Demons. Si Pike ang nasa pinakalikuran ng apat kaya siya ang unang binatukan ng Prince. Sunod naman ay si Guppy na nagawa pang ang buhati ng Prince at eye-body slam ng malakas sa lapag. Ang sunod naman niyang target ay si Papa. Nung naabutan na niya si Papa, challenge pa muna siya nito sa isang duel. Sumigaw ng malakas si Papa at nag-flex ng kanyang malalaking muscles. Pero sa isang mahinang straight right punch lang mula sa Prince ay napatumba na siya agad at sumuko. Bago pa makalayo ang Prince sa kanya, tinanong niya kung talaga bang naniniwala siya na meron silang mahahanap na bagong lake. Ang sabi lang ng Prince, ay naniniwala siya kay Sheriff Rao, at kung naniniwala si Sheriff Rao na meron silang mahahanap na lake, susuportahan niya siya. Tinanong ni Papa kung pwede ba sila ng mga anak niya na lumangoy sa mahahanap nilang lake. The Swimmers, nga sila pero hindi pa nakakaranas lumangoy ang mga anak niya dahil pinanganak sila sa panahon na disyerto na ang buong Sandland. Pero ang sinabi lang ng Prince sa kanya ay bahala na sila sa kung anong gusto nilang gawin. Nung malapit ng mahabol ni Beelzebub ang last member, inactivate niya ang kanyang sprinting powers. Umabot pa ng higit 100 miles per hour ang bilis nilang dalawa sa habulan. Inabutan rin eventually ng Prince si Shark, ang fastest sprinter ng The Swimmers, at binatukan rin niya ito. Hininggal ang Prince sa layo ng tinakbo niya para lang mahabol sila. Kaya ngayon nag-aalala na siya dahil kailangan rin niyang makabalik agad kina Thief at Rao. Kaso may bago siyang problema, may paparating na sandstorm. Kaso ang main problem ay wala siyang makitang pwedeng pagtaguan. Kaya nung meron siyang nakitang isang desert bluff, nagmadali siyang puntahan ito. Maliit lang siya kaya madali siyang paliparin ng malakas na hangin. Kaya swerte niya na meron siyang nakitang cave pagdating niya sa desert bluff. Matapos niyang makahinga ng malalim, nagtaka siya sa napansin niyang misteryosong source of light sa looban ng kuweba. Paglabas niya sa other end ng cave, namangha siya sa nakita niyang isang malinis na lake na pinapalibutan ng rainforest trees along with various animals and plantation. Natapos ng ikwento ni Thief kay General Array ang lahat. Naiintindihan na niya na parehas lang tinarget ni Zeyo at ng hari ang tank brigade ni Shiba at ang water-making machine ng Peachy people para masiguradong manatili sa kamay ng hari ang monopoly ng tubig. Sinabi ni Sheriff Rao sa kanya na kahit siya rin mismo ay hindi makapaniwala sa katotohanan nung una, pero na-realize rin niya later on na mas merong sense ang kwento ni Thief kaysa sa kasinungalingan na pinaniwala ng hari at ni Zeyo sa kanilang lahat. Una sa lahat, ang Peachy people ay peaceful people. Wala sa nature nila na gumawa ng malaking weapon. Alam niyang masamang tao si General Zeyo pero hindi lang talaga inasahan ni na Array at Shiba na willing siya na i-sacrifice ang buong tank brigade para lang sa kanilang selfish objective ng hari. Talagang masamang tao si Zeyo. Pero basta ang importante ay alam na nila ang katotohanan. Kaya, muling hiniram muna uli ni na Thief ang tank 104 para sa kanilang benevolent na mission. Nag-decide si General Array na itago ang tunay na nangyari at magbigay muna ng alibay sa kanilang mission report.
Kunwari ay month na nilang mahuli si Shiba pero nakatakas muli ang Tank 104 dahil sa interference ng isang criminal group na The Swimmers. Napaisip si General Array na gusto muna niyang makausap ng personal ang hari bago niya puntahan si Commander Zeyo. Nagsama ng sama ng loob si Thief kay Sheriff Rao dahil medyo nagtampo siya nung nahihirapan pa yung mga humans na paniwalaan siya sa mga kinukwento niya. Sinabi naman ni Sheriff Rao sa kanya na na-impress siya dahil kahit baguhan pa lang siya sa pagdadrive, meron na siyang taglia na driving skills ng isang pro. Hinanap nila kung nasaan na napunta ang prince na nagawang tawagin si Sheriff Rao via telepathy. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang prince at ni-reveal na niya agad sa kanila na nahanap na niya ang Phantom Lake. Hindi makapaniwala si Sheriff Rao at kitang-kita sa mukha niya na ito ang pinaka-surprised face niya ever sa buong buhay niya. Sinabihan siya ni Beelzebub na tutulungan niya silang makarating sa Phantom Lake. Tumalon pataas sa tuktok ng Desert Buff ang prince at nakitang humupa na ang sandstorm. Nakita rin niya ang Tank 104 at binigyan niya sila ng onting directions kung paano pumunta sa kanyang location. Tinawagan na ni General Array ang hari para magbigay ng mission report, and more importantly, para siguraduhin at makonfirm kung totoo ba ang mga kinwento sa kanya ni Shiba. Pero nagalit lang ang hari sa kanya nung binanggit niya sa hari ang tungkol sa affiliation niya sa pagpatay sa Peachy People. Halatang halata na kinakabahan ang hari sa topic na yun kaya niya dinismiss agad ang usapan. Dahil dito, natanggal na ang pagdududa ni Array sa katotohanan. Dumating na sina Sheriff Rao at Thief sa labas ng Desert Bluff at sobra silang namangha nung pinasok na sila ni Beelzebub sa loob kung nasaan ang Phantom Lake. Hindi pa ito nahahanap ng kahit sino all these years dahil sino nga ba namang mag-iisip na may ganito sa loob ng isang Desert Bluff, at dahil bawal na gumawa ng eroplano, imposible itong makita nang hindi pinapasok. At malamang ay ganito rin ang itsura ng water source ng hari kaya niya mismo pinagbawal ang paggamit ng mga eroplano. Dahil sa nahanap nila, meron ng bagong matitirahan si Beelzebub at ang kanyang demons, pati meron na ring bagong libreng water source ang mga humans. At may nakita pa nga silang isang water finch na kakakuha lang ng makakaing isda sa gitna ng lake, further confirming ang initial hunch ni Sheriff Rao. Dahil dito may nasulyapan ang prince na parang meron siyang nakitang tao sa malayo kaya mad-alien niyang pinuntahan ito. Ginamit rin niya ang matalas niyang pang-amoy para mahanap kung sino ang nakita niya. At nagulat siya nung nakita niya na meron na palang mga naninirahan ditong isang maliit na clan mula sa survivors ng Peachy People na namumuhay lang ng tahimik. Matagal pa bago nakabalik ang prince kina Sheriff Rao na medyo nabagot na sa kakahintay. Kaya pala natagalan ng prince, dahil kinwento muna niya sa Peachy People survivors ang katotohanan sa nangyari sa kanilang village 30 years ago. Nagulat ang dalawa sa bago nilang discovery at agad humingi ng tawad si Sheriff Rao kay Beelzebub. Pero bago pa niya pakiusapan ng prince na baka pwedeng iwan na lang nila ang Peachy People at ang natagpuan nilang lake, parehas na pala sila ng gustong gawin kaya sumangayon na agad ang prince. Ang bait na naman talaga ng ating Prince of Demons, nagdesisyon pa sila na bumalik someday nang may dalang damit at pagkain. Kaya ngayon, ang choice na lang nila ay ang mahanap ang mismong water source ng hari at patumbahin ang corrupt na government at military. Meanwhile, pinapagalitan na ni Commander Zeyo si General Array sa isang call dahil ginalit niya kanina ang hari. Pero, nagkunwari lang siya na unstable ang linya ng call at hindi niya siya maintindihan. Nataranta naman si Zeyo nang marealize na hindi pera nahuhuli si ex-General Shiba. At eto na, nag-decide na si Array na tumawag sa linya na maririnig ng Tank 104 ni Shiba at ng dalawang demons na kasalukuyang nagtatalo na naman kung sino sa kanilang dalawa ang mas magaling na driver. Kinusap niya ang sarili niya habang naririnig siya ni Shiba at sinabi niya on the phone ang tamang path papunta sa location ng water source ng King's Army. At binanggit rin niya na pinauwi muna niya under his commands ang patrolling troops sa area. Isang malaking pasasalamat ang tinanggap niya galing kay General Shiba na nabuhayan ng loob dahil meron pa ring mga mabubuting tao na natitira sa loob ng dati niyang kinabibilangan na army. Kaya oras na para magmadali papunta sa water source ng King's Army. Maya't maya lang ay natagpuan na rin nila ang tinutukoy ni Array na natuyong riverbed na maglilid sa kanila patungo sa southern water source. Meanwhile sa palasyo ng hari, nag-aalala sila dahil hindi nila makontak si General Array o kahit sino sa mga troops niya. Nalaman din nila na inatake ang batalyon nila kahapon ng The Swimmers, na nagawa namang talunin ng kasama ni Shiba na isang malakas na Red Demon.
Kitang-kita sa mukha ni Zeo ang takot dahil kilala niya si Beelzebub at alam niyang malakas ito na demon. Hindi makapaniwala ang hari na nagtutulungan si Shiba at si Beelzebub. Pero, mukhang merong idea si Zeo kung bakit. Tinawagan niya si Dr. Pose para ihanda ang makapangyarihan nilang secret weapon na kung tawagin ay Insect Man. Pero nagbigay ang doktor sa kanya ng warning na experimental pa lang ito at pwede nitong atakihin ang mga civilians. Kaya pinalagyan na lang muna ito ni Commander Zeo ng isang remote-controlled bomb for the meantime. Meanwhile, nakalayo na ng south ang tank 104 pero wala pa rin silang makitang kahit isang sign ng water source, maliban sa mga lookouts na nakapost. Pero nung mas nakalapit pa sila, may nakita silang isang malaking military structure. Kaya bumaba muna sila ng tank para ma-inspect ito in person. Paglapit nila, na-realize nila na isa pala itong malaing dam. Inakyat nila ang tuktok ng cliff sa tabi ng dam. At dito, nakita nila ang sobrang lawak na dagat na punong-puno ng tubig. All this time, akala nila ay natuyo lang ang mga rivers at lakes ng Sandland dahil sa gyera pero yun pala ay tinayuan lang ng hari ng isang dam ang dagat na pinanggagalingan ng tubig ng rivers. Merong napakalaking capacity for evil ang humans, lalong-lalo na si Zeo, para gawin ito. Kaya ngayon, ang plano ay wasakin muna ang buong dam at matapos ay kalabanin si Zeo. Speak of the devil, si Zeo mismo ay on the way na kina Shiba at sa Prince Bitbit ang Insect Man. Ayon kay Sheriff Rao, para mawasak nila ang dam, kailangan nilang gamitin ang lahat ng firepower ng tank 104 sa iisang spot lang ng dam. Pero bago pa sila makabalik ng tank, dumating na si Zeo in person sa kanilang location. Nagbatian muna ang magkaribol na generals na parehas hindi inakala na buhay pa ang isa't isa. Naiinis si Zeo kay Shiba dahil lagi na lang niyang ginugulo ang mapayapa niyang buhay. Pero sabi ni Shiba, hindi tunay na kapayapaan ang pinapalaganap ni Zeo. Habang nagsisigawan pa ang dalawa, nag-aalala naman ang dalawang demons sa nakakatakot na weapon na dala ni Zeo. Binitawan na niya ang cage ng Insect Man at bumukas na ito pagbagsak sa lupa. Binigyan na ni Zeo ito ng isang attack order kaya naghanda na ang ating mga bida para harapin ang bagong nakakatakot na kalaban. Paunti-unti nang lumalapit ang Insect Man papunta kay Beelzebub. At ayon kay Zeo, ito ang ultimate weapon ng King's Army laban sa mga demons. Nagtitigan ng Insect Man at ang Prince of Demons na umamin na delikadong kalaban nito. Pero bilang isang demon, confident pa rin siya na harapin ito at walang dapat alalahanin si Sheriff Rao. Nagmagandang loob ang Prince at binigyan ng Insect Man ng pagkakataon na tumakas ng maaga, pero sinuntok lang siya nito ng malakas. Gamulong-gulong pa siya sa lakas ng puwersa ng impact. Hindi agad nakatayo ang Prince at nagkunwari pa itong hindi masakit ang tama sa kanya. Nag-alala si Shiba kay Beelzebub dahil ang Insect Man ay ang uri ng weapon na papatayin ng lahat nang makita nitong buhay at humihinga. Kaya pati si Sheriff Rao ay inatake rin ito. Pero binigyan ito ng Prince ng isang malakas na missile dropkick para maligtas si Sheriff Rao. Pero mabilis makarecover ang Insect Man dahil mataas din ang defense nito. Kaya pinagmadali na muna ni Beelzebub sina Sheriff Rao at Thief na bumalik sa kanilang tank habang nilalabanan niya ito mag-isa. Pero habang tumatakbo ang dalawa papunta sa tank, pinagbabaril sila ni Zeo mula sa ere. Biglang nilabas ni Sheriff Rao ang kanyang handgun para mag-counter fire at nagawa niyang tamaan si Zeo. Tinago lang pala ni Sheriff Rao muna kay na Thief ang totoo na meron palang laman na mga bala ang baril niya. Hindi pa kasi niya sila gaanong kilala at that earlier time. Meanwhile, hirap naman makipaglaban ang Prince sa Insect Man at wala siyang masyadong magawa kundi umilag lang. At sa tuwing tinatamaan naman siya, parating malakas ang puwersa ng mga natatanggap niyang hits. Mabuti na lang at nakaka-recover rin naman agad ang Prince, at mabuti rin ay nakasakay na ng tank sina Shiba at Thief ngayon. May quick healing ability na taglay ang katawan ng Prince of Demons kaya hindi siya matatalo ng Insect Man kapag hindi nito siya aatakihin non-stop. Binigyan ng Prince ang Insect Man ng malakas na uppercut pero wala itong naramadaman sa taas ng defense stats niya at yung mga kamay pa ng Prince ang nasaktan. Agad na nag-counterattack ito at nagbigay ng isang malakas na right straight kick, kaya tumilapon ang ating Prince. Halos hindi na makahinga ang Prince matapos makatanggap ng isang napakalakas na sipa. Pero kahit pa, shinrug off lang rin niya ulit ito at muling nagtaunt sa kalaban. Napangiti si Zeo nung makitang matatalo na ng Insect Man si Beelzebub.
Pero biglang nagpaputok na ng cannon ang Tank 104, at tinamaan nito directly ang Insect Man. Nagpasalamat sa tulong si Beelzebub pero sinabi niya kay Sheriff Rao na kahit ang cannon ng tank ay hindi kayang saktan ng tunay ang kalaban. Tuwang-tuwa si Zeo sa performance ng Insect Man habang nag-aalala naman si Sheriff Rao para kay Beelzebub. Pero sabi ni Thief ay dapat maghintay pa sila ng onting sandali at pagmasdan ang susunod na gagawin ng Prince. Hindi maintindihan ni Sheriff Rao kung ano ang pinagsasabi ni Thief dahil kitang-kita niya na mamatay lang ang Prince kapag hindi nila siya sinakay sa tank. Sinabi lang ni Thief kay Sheriff Rao na dapat lang silang magtiwala sa kanilang Prince. Hindi nakatulong sa pagkalma ni Sheriff Rao nung makita niyang masaksak ang Prince ng mga claws ng Insect Man. Nagmatigas si Thief at sinabi sa Sheriff na hindi pa pinapakita ng kanilang Prince ang tunay niyang kapangyarihan. Nagbitaw ng isang malakas na evil laugh si Zeo nung makita ang Prince na sugatan at walang malay. Marami lang talaga ang nag-underestimate kay Beelzebub dahil sa kanyang kabaitan, pero hindi ibig sabihin noon na hindi totoo na siya ang pinakakinakatakutan na demon sa buong mundo. Kapag nilabas na niya ang power of the night na nasa loob niya, siya ay nagiging isang sobrang nakakatakot na demon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbugbog ng Insect Man sa kanya, pero hindi pa rin siya mamatay-matay at nagawa pa rin nga niyang tumayo. Ikinagulat ito ng Insect Man at ng amo niyang si Zeo. Galit na ngayon ang Prince at sabi ni Thief ay ngayon lang ulit niyang nakita ang Prince sa kanyang serious state kaya dapat na lumayo muna sila ni Sheriff Rao sa labanan ng onti. Umiinit na ang laban at pag-alit na ng pag-alit si Beelzebub nga ngayon ay naglalabas na ng malakas na aura. Napatanong si Sheriff Rao kay Thief kung bakit sobrang layo ng inusugan nila na pwesto, pero sabi ni Thief ay pag lumapit pa sila ng onti ay baka mapahamak pa sila. Sinigawan ni Zeo ang Insect Man na tumigil na siya sa observe at ituloy na ang pag-atake. Kaya muling nagbigay ng right kick ito kay Beelzebub, kasunod ay maraming combo ng mga suntok. Pero lalo lang ginalit nito si Beelzebub na mukhang hindi man lang nasaktan sa mga atake niya. Nagbalik ang Prince sa kanya ng isang malakas na left hook, at tumalsik ito ng sobrang layo. Hamukay ng maraming lupa ang Insect Man sa lakas ng impact. Pero bago pa siya makatayo, sobrang bilis na nakapag-reposition ang Prince sa likod niya. Isang sobrang lakas na stomp ang next move ng Prince at naglabas ito ng sobrang lakas na shockwave na naramdaman din ni Zeo at Shiba. Pagka-clear ng sand smoke, ay makikita na lang natin ang Insect Man na nakalatag na sa sahig. Manghang-mangha si Sheriff Rao sa taglay na kapangyarihan ng Prince. Habang si Zeo naman ay speechless nung makitang hindi na makagalaw ang kanyang Insect Man. Sinubukan pa muli ni Beelzebub na kausapin ang kanyang downed opponent. Pero as a last resort, inactivate na ni Zeo ang remote-controlled bomb na nasa loob ng Insect Man para pasabugin ang Prince kasama nito. Sobrang lakas ng sumabog na bomba at napasigaw si Sheriff Rao sa sobrang pag-aalala kay Beelzebub. Sa sobrang galit niya ay agad niyang pinaputukan si Zeo na nasa ere. Pero, nakailag siya. Agad na lumipad si Zeo papunta kay Shiba para makapag-reposition sa taas mismo ng Tank 104. Perfect place ito para hindi siya ma-target ni Shiba, at para rin makapag-drop siya ng isa pang bomba para sa kanila. Wala silang magawa dahil hindi rin kaya ni Thief buhatin mag-isa ang tank. Habang si Beelzebub naman ay hindi pa makagalaw dahil hindi pa fully healed ang mga natamo niyang sugat mula sa malakas na explosion. Nang hindi inaasahan, meron na lang biglang nag-penetrate na malaking projectile sa bodysuit ni Zeo. Dahil dito, nag-malfunction ang kanyang suit of armor at lumipad siya diretso pababa hanggang sa sumabog siya sa lapag. Pagtingin ni Shiba sa likod, nakita niyang ang tank ni General Array pala ang nagpaputok ng cannon kay Zeo. Humingi pa ng tawad si Array dahil inagaw niya kay Shiba ang kanyang opportunity of revenge, pero sabi ni Shiba ay parehas lang nilang kaaway si Zeo dahil siya rin ang pumatay sa tatay ni Array. Nakabalik na ang fully healed na si Beelzebub sa kanila at maluwag na ang loob ni Thief dahil ligtas ang kanyang Prince. Sumaludo naman ang Prince kay General Array bilang pasasalamat sa kanyang binigay na tulong. Ngayon, hiniram naman ni Shiba kay Array ang kanyang tank na nagtataglay ng pinakamalakas nilang cannon, dahil balak niyang gamitin ito para wasakin ang dam ng water source ng King's Army na nagdudulot ng tagtuyot ng Sandland. Pinaputukan na ng Tank 101 ang middle part ng outer wall ng dam. Matapos ng ilang shots, 4 na 74mm shells na lang ang natitira nilang bala. Kaya nag-aalala na silang lahat kung kakayanin pa kaya nilang masira ang dam ngayon.
Tinigil muna ni Sheriff Rao ang pagputok dahil 3 shells na lang ang natitira sa tank at hindi nila dapat ito sayangin. Pero habang nag-iisip pa sila kung makakatulong ba ang cannons ng ibang mas mahihinang tank, bigla na lang may third party na cannon na nagpaputok sa weak spot ng target. Nagulat sina General Array at Shiba nung nakitang nagsimula na ang paglabas ng tubig sa maliit na butas na nagawa nila. Kaya nagmadali silang lahat na lumayo muna para hindi sila madisgrasya sa paparating na malakas na alon. At eto na nga, tuluyan ang nag-collapse ang weak point at bumuhos na ang tubig galing sa loob ng dam. Mabilis ang paglakas ng buhos ng tubig at inalon pa nga nito ang isang maliit na military buggy sa baba. Ilang sandali lang ay tuluyan ang nawasak ang buong structure ng parte ng dam na humaharang sa pagdaloy ng tubig mula sa dagat papunta sa ilog na ngayon ay nakatikim rin ng refill after many years of drought. Finally, mission accomplished. Pero sino nga ba ang third party na nagpaputok ng cannon kanina? Lo and behold, it's the swimmers. Na-impress naman sa kanila si Beelzebub at si Array. Sino nga ba naman ang makakaisip na meron silang isang malakas na cannon para sa isang rag-and-tag na grupo? Dahil delikado ang pangyayari na ito para sa mga taong nakatira malapit sa riverbed, agad na tumawag si General Array sa news office para makapag-announce ng warning sa publiko tungkol sa immediate need nila na mag-evacuate. Binanggit rin niya sa TV at radyo na ang mga heroes na nagbalik ng tubig sa para sa lahat ng tao ay si former General Shiba kasama ang 2 demons na sina Thief at Beelzebub the Demon Prince. Pinangunahan na rin niya ang mismong hari at sinabi sa publiko na bibigyan ng hari ang heroes ng malaking reward money at ipapamigay rin ng hari ang kalahati ng lahat ng kanyang kayamanan para makakain ang mga nagugutom na citizens. Nangako rin siya na ikukwento niya sa mga tao soon ang katotohanan sa likod ng tragedy na nangyari 30 years ago sa Peachy people. Ang galing ng ginawa ni Array. Ngayon hindi na makakatanggi ang hari na ipamigay ang kanyang kayamanan. Ayon kay Shiba, si Array ang best candidate para ma-promote bilang susunod na Supreme Commander ng Army. Pero guilty rin si Array sa ilang mga masasamang bagay na nagawa niya bilang isang general sa ilalim ng late Commander Zeo, kaya gusto na sana niyang mag-retire ng maaga. Bakit hindi na lang bumalik si Shiba sa military? Dahil siya naman talaga ang pinaka-deserving. Pero masyado nang matanda si Shiba at gusto na lang niyang mamahinga sa buhay. Instead, dapat i-take ni Array ang chance na ito para ma-ensure ang kapayapaan sa buong Sandland. Muling hiniram ni Sheriff Rao ang tank for the last time para makabiyahe na sila ng Prince at ni Thief pauwi. After a little more than a week, bumisita muli si Sheriff Rao sa town ng mga kaibigan niyang demons. At ngayon, may dala-dala uli siyang bagong sasakyan. Binati siya ni Beelzebub at sinabi niya sa kanya na ituperin yung dati niyang kotse, nir-iper lang ito para sakaan niya ng mga bandits na na-encounter sa kanilang journey. Tinupad nila ang kanilang pangako na babalik-balikan nila ang Phantom Lake para dalhan ang Peachy people survivors ng mga damit at pagkain. Sinabi ng mga demons kay Prince Beelzebub na sa susunod na kailangan niya ng tulong, ay summon lang niya sila. Pero alam naman nilang lahat na hindi marunong mag-summon ng magic ang kanilang prince. Sa kanilang bagong journey, nagsasalitan uli mag-drive sina Beelzebub at Thief, at nakita pa nga nila ang The Swimmers, na sa wakas ay naka-experience na rin na makalangoy sa tubig. At dito na nagtatapos ang ating maikli pero fulfilling na journey kasama sina Beelzebub,